Ngayon magkakabit na tayo ng transfer case. Kararating pa lang kasi ng pyesa kaya medyo natagalan yung upload natin. In order pa kasi sa Melbourne kaya medyo matagal-tagal talaga yung dating. Mas maganda talaga pag mga buo ng pyesa ang ikakabit mo. Iwas back job, iwas sa mahabang proseso at nakakatipid na din ng oras. Dito kasi ayaw nila ng repair. Mas madali daw kasi yung trabaho kaysa sa magre-repair pa. Tapos mas malaki pa daw yung bayad. Dito kasi ang labor nila sa pagpalit ng transfer case ay 6 hours. Pero kaya naman itong tapusin sa loob ng 1.5 oras. Tapos ang babayaran ng customer ay 6 hours labor. Sa pagkakaalam ko ang singil nila ay $150 per hour. Kaya panalong panalo yung kumpanya. Lalo na pag mga Pilipino ang kanilang mekaniko. Halos tuwang-tuwa sila. Kasi mabilis daw magtrabaho yung mga Pilipino at madiskarte daw pagdating sa trabaho. Dito pala sa workshop na pinapasukan namin ay 2 lang kaming mekaniko at may 4 kaming apprentice. May kinuha rin silang galing Dubai kaya lang hanggang ngayon hindi pa dumarating. Halos 2 taon na. Ang tagal kasi ng proseso ng immigration. At ayan nga, naikabit ko na yung transfer case. Nahigpitan ko na rin yung mga tornilyo at nagkabit ko na rin yung mga connector. Ang ganda pagmasdan ng mga piyesang bagong bago. Wala pang kadungis-dungis. Pero pag linabas na to at dinala na ulit sa minahan, sigurado yan puno na naman yan ng putik. Halos 24 hours kasi ang operasyon ng minahan, kaya yung sasakyan 24 hours din yung takbo. Ikot-ikot lang yan ang sasakyan sa loob ng minahan. Kaya every 5,000 km nagpapaservice sila. Kinakabit ko na pala yung tail shaft. Pag nakabit na yan at nahigpit na yung mga tornilyo, maglalagay na tayo ng gear oil. Pag mga Hilux, ang recommended pala nilang gear oil ay 75W85. At nalagyan na nga natin ng gear oil. Linagay ko na rin yung drain plug at hinigpitan. At huli kong ilalagay dito ay yung cover mismo sa ilalim. Lininis ko na din yung mga tumulo na gear oil. At ready na to para patakbuhin.